Congressman, unahin muna po natin. Binabanggit nyo nga po, smoking gun yung naging pahayag ni OVP Disbursing Officer Gina Acosta. So kung smoking gun na po yun, ano pa yung for today at sa mga susunod na araw na may kinalaman sa confidential funds ang kinakailangan na mapatunayan ng prosecution? Siyempre, karagdagan po dito for DepEd, no? Yung kay Mr. Fajarda naman. So pag-uulit po ito nung binanggit niya sa House Committee proceedings, no, na even for DepEd, ang pangalang Pangulo po ang nagbigay ng instructions na ibigay ang confidential funds ng DepEd sa mga non-DepEd organic personnel. Katulad naman po ni Colonel Nolasco. So yun po yung pangalawa. Tapos syempre, yung mga inaantay pa po nating mga ibang mga testigo katulad ng NBI report tungkol doon po sa mga ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para dito po sa mga acknowledgement receipts. At syempre, yung po nga PSA report kung saan sinasabi na sina Mary Grace Piatos, Minky si Kuya, hindi pinanganak, kinasal at namatay sa loob po ng Pilipinas. Last week po ang sinasabi ninyo, hindi pa sigurado kung ihaharap sila Chika sa pagdinig. Ngayon po ba nakapagdesisyon na ang prosecution kung ihaharap po ba sila Chika as witness at i-establish po ba ng prosecution kung saan napunta yung pera after La Chica received it? Paano po? Hindi pa ako nagdesisyon kung isasalang si Mr. La Chica kasi ang talagang mas pinofocusan po natin dito yung actual po nga pag-utos ng pangalang Pangulo doon sa mga special disbursement officers papunta doon sa mga non-OVP, non-DepEd personnel. So, kasi yun naman yun yung original sin Oo. nito po nga confidential funds misuse. Kung hindi po ito in-order ng pangalang Pangulo, wala naman tayo pag-uusapang maling paggamit sa actual nito pong confidential funds nila. So parang para po sa side ng prosecution, sapat na yon na iniutos niya yon, hindi na natin kailangang alamin kung saan ito napunta? Pandagdag na po yun, yung pong actual na disbursement. Oo. Pero yung pong talagang pagtuturo doon sa ano yung actual na pananagutan ng pangalang Pangulo for OVP and DepEd confidential funds, yun yung mas tinututukan po noong nakaraang linggo at yung pagtututukan sa linggo po. Okay, medyo napuputo lang po, Congressman. Oo. Yeah, yun po yung focusan po ngayong linggong ito at sa nakaraang pong linggo. Yung pong actual na pananagutan ng pangalang Pangulo doon sa pag-utos sa mga special disbursement officers na ibigay po yung pera sa mga non-OVP at DepEd personnel. Pero on the prosecution side, although hindi ko alam kung pwede nyo po itong sabihin sa amin ngayon kasi baka makaapekto po dun sa syempre strategy na ginagawa ninyo. Yung chain of money po ba susundan natin? Kasi kung saan talaga napunta yung 125 million pesos? Kasama ho yan doon sa mga pinag-aaralan. Ang totoo naman ho, yung chain of custody, syempre interesado po tayo doon sa bagay din po na yan. Kaya nga, pwede ho talagang ipatawag si Mr. La Chica at saka si Mr. Nolasco. Pero ang totoo, pangdagdag na impormasyon na po yun Kasi I'm quite certain, halimbawa, yung kay Mr. Nolasco at saka Mr. La Chica, ang ipapaliwanag lang naman ho nila doon, I think officially, ginamit ho talaga para doon sa mga paghahanda, para sa mga Christmas party, para doon sa mga gatherings na ginawa ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong opisina. So, pag-aaralan pa ho natin kung mahalaga ba yung pong pagbabanggit nitong pong bagay na. Kasi irrespective ho talaga of whichever explanation they may give, ang totoo, yung talagang pagkakamali ho doon, binigay ho yung kabuuan ng pera. For example, 125 million of it, sa isang hindi naman po talaga SDO, sa isa pong hindi tao ng OVP. Oo. Congressman, nasaan na daw po ba sina La Chica at Nolasco ngayon? Kung sakali mang hindi pa kayo sigurado kung ipapatawag, nasaan po ba sila ngayon? Hindi ko lang tiyak na tiyak, pero I think nasa serbisyo pa rin naman po sila sa kasalukuyan. So kung sakali mang ipatawag, madali po mahahagila. Paano po? I think pwede naman ho silang magpakita kapag po meron ng subpoena. Pero kasama po ba sila dun sa mga nakasulat na witnesses ng prosecution? Ang alam ko po, kasama ho sila sa mga nakalista ng mga testigo.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.